mga dahilan na ito ay isang komportableng panangga, hanggang sa dumating ang isang araw na ang panangga ay nagiging bilangguan. Nakilala ko nang malapitan ang takot na ito. Sa loob ng ilang oras ay nakatayo ako sa bukid, hawak ang aking tungkod, nakatingin sa langit, sinusubukang makipagnegosasyon sa Diyos. Naisip ko ang aking mga tupa, ang ikabubuhay, ang tingin ng mga tao kapag bumalik ako ng walang malinaw na sagot. At ang matinding katotohanan, ang takot sa iisipin ng iba ay mas matimbang kaysa sa katiyakang mayroong isang bagay na kailangang sabihin. Ngunit pagkatapos ay may nangyaring kabalintunaan, habang lalo akong naghihintay na maging handa, lalo namang luminaw ang bigat sa puso. Ang tawag ay hindi pumayag sa pagpapaliban. Parang isang linya ang iginuhit, o gagawa ka ng hakbang, o patuloy mong lolokohin ang sarili mo. At nang tuluyan akong umalis sa Tekoa at nagpunta sa Hilaga, hindi ako nagdala ng mga handang talumpati, nagpunta ako dala ang pangangailangang sabihin ang katotohanan. Ang pagsunod ay isinilang bago ang pagiging mahusay magsalita. At iyon ay mahalaga, kung naghihintay ka na perpektong makabisado ang mga salita, bago kumilos, mawawala mo ang sandali na ang salita, ay maaaring magpabago ng buhay ng isang tao, marahil ang iyo. May isang karaniwang pagtutol na naririnig ko, ngunit ang Biblia ay mahirap bigyang kahulugan, paano kung nagkakamali ako? Iyan ay lehitimo. Hindi lahat ng nararamdaman natin ay tinig ng Diyos, ang ating mga pagnanasa ay bumubulong din ang praktikal na paraan upang makilala na ako mismo ang gumamit ay simple at nauulit. Una, katahimikan, mag-isa, walang screen. Walang kwento ng iba sa loob ng ilang oras. Pangalawa, suriin ang pagkakaisa. Ang pakiramdam ba ay umaayon sa alam kong makatarungan, maawain, at tapat. Pangatlo, subukan sa maliit, sabihin sa isang taong pinagkakatiwalaan, tingnan ang reaksyon at pinuhin. Hindi kailangan ng isang orakulo, kailangan ng katapatan at tapang. Marami ang hindi kumikilos dahil sa espiritual na pagiging perpekto at nawawalan ng pagkakataon na gumawa ng konkretong kabutihan. At paano ito inilalapat ngayon? Isipin ang isang bagay na pang-araw-araw, nakakita ka ng kawalang katarungan sa trabaho, isang kasamahan na iniiwasan, isang customer na niloloko, at iniisip, hindi ito tungkol sa akin. Ang lohika ni Amos ay kabaligtaran. Nang tinawag ako ng Diyos, hindi ito upang magbukas ng debate sa akademya, ito ay upang itaas ang boses laban sa maliwanag na mali. Kaya, ang praktikal na aplikasyon ay direkta, magsimula sa maliliit at tiyak na hakbang. Kung nakaramdam ka ng tawag na magsalita tungkol sa etika sa iyong kapaligiran, isulat ito. Kung nararamdaman mong dapat kang tumulong sa isang kalapit na pamilya, bumisita ka. Kung